Ang sarap nga lang mga mare sa pakiramdam kapag nga yung mga pangangailangan mo ay nakukuha mo na sa iyong bakuran. At eto nga mga mare, sa wakas na tuloy na rin at nakapunta na nga tayo sa bukid. Hindi na nga lang kasama sila mama. May makakapag-itlog maalat na nga tayo mga mare at dinala na nga namin etong mga itlog. Bago nga yun, hinugasan ko na muna nga. Buti na lang, may steel wool tayo dito kaya mapapabilis nga ang paglilinis ko. Bali nga mga mare, ang ginawa ko nga dito, inilagay ko muna nga halos lahat ng madudumi para mababad na nga rin. Dapat nga kasama sila mama, kaya nga lang anong oras na, kaya sabi namin kami-kami na nga lang. Tingnan nyo naman nga mga mare yung kapaligiran nga natin, ay talaga namang sarap mabuhay kapag ganito nga yung bakuran mo. Yung pechay nga natin dito, abay hindi na nga naisalin, lumalaki na nga. Sabi ko nga kay pangit nga mga mare, abay pwede na nga lutuin to kahit hindi na nga ilipat. Tingnan nyo naman yung mga itik nga natin, napakagaganda na nga mga mare na mga katawan. Marami nga sa atin na mas gusto na nga yung ganitong pamumuhay. Kapag nga tumatanda ka na, mas gugustuhin mo na yung tahimik kaysa nga sa magulo at napakaingay nga na syudad. Minsan nga mga mare, meron akong nabasa kung meron nga lang daw talagang gandang trabaho sa probinsya, mas pipiliin nga daw nila umuwi na lang. Kasi aminin natin mga mare, talaga naman nasa syudad nga ang oportunidad. Kaya kapag tumatanda na tayo, ay mas gusto na nga natin mga mare umuwi sa sarili nating probinsya. O siya mga mare, eto't naghuhugas pa nga rin ako ng itlog habang si Kuya Noli naman nag-aasikaso na nga rin dito. Bale nakita ko si mga mare sa online, ang paggagawa nga ng maalat meron nga paminta, laurel, saka nga asin. Pero mga mare, kwento ko rin naman sa inyo, nagawa ko na nga to pero hindi ko nga yun nalagay ng paminta saka laurel, ngayon pa nga lang. Aba si Kuya Noli nga nalilito kung babawasan ba o nilalahat nga yung asin. Kasi habang nilalagay namin dyan, nagtatanong nga kami kay Pangit yan, pero sabi nga ni Pangit ilagay na nga daw namin lahat kasi marami naman daw yung itlog. Eto nga yung sunod kong project nga mga mare, kapag pwede na nga lakad-lakad nga itong sige, lilinisin ko nga itong kubo natin. O siya, pati talbos nga natin, pwede na nga natin mga mare talbusan at sakto nga to sa sinigang. At syempre, hindi rin magpapahuli yung mga talong nga natin na naghahabaan. Kung dati nga, palagi tayo nang hingi sa kapitbahay ng gulay, lalo na ang malunggay, lalo na mga mare nung nanganak ako. Ay ngayon mga mare, sobrang dami na nga nating mga ring malunggay. Nung pumunta nga kami dito ay 2:00 na nga, tapos nagutom nga rin kami kaysa nga bumili pa nga kami ng pangmerenda sa labas. Nagtira naman nga ako mga mare 7 piraso ng itlog, tas may talong naman, kaya sabi nga namin magtotorta na nga lang kami. Kaya ayan, kahit sobrang lakas nga ng hangin, ay porda kuha nga tayo ng talong dyan. Nakakatuwa rin kasi mga mare, sobrang dami ng bulaklak ng mga talong natin at meron na nga rin hinog na kamatis, kaya kumuha na nga rin ako para sa usawan. Ang sarap nga dito mga maring matulog, talagang makukuha mo agad yung tulog mo. Ito talaga yung kapag ganitong oras, masarap matulog kasi mahangin, hindi mo na kailangan ng electric fan. Syempre mga mare, nung bata ako o nung nandun pa nga kami sa bukid, ay talagang ganitong oras yung gusto kong matulog. Kahit wala kami electric fan nun, ay talagang napakasarap matulog sa duyan, nilalamig-lamig pa ako nun. O siya mga mare, eto't pinapakuluan na nga rin namin. Pagkatapos nga kumulo, pinaahon ko na nga rin dito kay Kuya Noli, pero hindi ko muna ilalagay, baka maluto nga yung maalat. Sabi ko nga ay palamigin muna nga namin bago namin ilagay nga dito, kaya pinaglalagay ko muna dito at nagbibilang na nga lang din ako. Syempre inaamoy ko nga mga mare kung meron na nga hindi pwede. Bali nga 60 nga to, kaya nga lang dahil nabawasan ko nga ng 7, 53 na nga lang. Yung talong nga mga mare, eto't inihaw ko, nagulat pa nga ako sa apoy kasi biglang lumakas, paano kasi ang lamig. Ay ang lamig tuloy, ang hangin nga mga mare, at eto nga si Kuya Noli na nga nag-asikaso. Meron nga pala nag-comment na mas madali nga daw balatan ang talong pag nga inihaw, ibababad mo nga daw sa tubig. Syempre sinubukan nga namin ulit yun mga mare, pero hindi ko nga alam kung effective nga kasi hindi naman ako ang nagbalat. Ang abala nga sila Kuya Noli dito sa Kasilanaki, si Pangit naman nag-edit nga para mamayang gabi. Yun naman ang sarap nga ng itlog mga mare, napakaganda ng kulay. Ako naman nga mga mare, nung nakita kong malibig na nga itong ginawa ko kanina, ayun nga nilagay ko na nga rin dito para matapos na nga rin ako. Sinunod lang namin to mga mare sa online, bali 14 days nga lang ay pwede na nga ito. Pero pwede rin namang 21 days nga mga mare, kasi ako dati 14 days lang talaga ay na pwede ko na nga. Tapos ang masarap pa dun ay nagmamantika nga siya mga mare. Dahil kailangan talagang nakalubog nga itong mga itlog, kaya nilagyan ko nga ng ganito at nagbibilang pa nga ako dito kung anong araw nga namin itong bubuksan. Bali asais nga namin to ginawa, so bali 20 nga namin to pwede nang buksan, pero pwede naman yung mas lampas nga para masigurado. At eto nga mga mare, nung nasikaso ko na, ayan, nilagay ko na nga rin tong plastic para nga hindi makasingaw kasi may takip naman nga ito. Naku mga mare, sana maging successful nga tong ginawa nga natin. Medyo kinakabahan ako kasi marami nga ito, sayang naman kung masira. Kaya naman ayan, binuhat ko na nga rin para maitago ko na nga mga mare. At eto nga dalawa, nagpiprito na nga rin dito mga mare ng talong. Tapos nung natapos nga mag-edit si Pangit, aba mga mare, ay napalive pa nga ako. Ayun nga yung mga napanood yung nga mga mare kahapon, kaya marami po nagsalamat sa
nagsisend nga rin ng mga gift. At eto, tiningnan nga din ni Pangit mga mare, kaya naman ayan, inasikaso niya nga rin yung plastic. Nakakatuwa kasi nakapagchikahan nga rin ako sa inyo mga mare habang ayan, kumakain nga ako dyan, nakalive ako nyan. Abay, may basher pa nga dyan mga mare, kapatid ko daw ba si Ay de las Alas? At tatay ko daw ba si Babalo? Ay nako mga mare, sa mga basher ko dyan, lalo na sa pangangatawan ko o sa mukha ko. Ay nako, magsawa na nga lang kayong iba siya ko mga mare, pero hindi na nga ako naapektuhan. Abay, alam ko nang mas mahalin ang sarili ko ngayon mga mare. Bukod doon, kung tingin nyo nga hindi ako maganda or hindi ako maganda sa paning nyo, pumikit kayo, charot. Lalo na sa mga basher ko dyan, kung ayaw makita yung mukha ko, pumikit na lang kayo. Kasi mahal ko na yung mukha ko dahil wala namang ginawa si Lord na pangit. Saka etong mukha na to at ang boses na to ay talagang minahal nga ng totoong mga kumarit pari kung nanonood sa amin. Na kahit nga ganito nga mga malang sinasabi ng basher, alam kong mahal kami nga ng mga followers namin at sumusuporta sa amin. Kaya sa mga basher ko dyan, kayo na lang ang magsasawa. O siya, bago pala kami umuwi mga mare, abay namitas pa nga ako ng kamatis. Sayang din kasi kung mabubulok to sa puno, kaya kinuha ko na nga rin. O diba, nakakatuwa, uuwi nga ako mga maring marami kong kamatis na may uuwi. Saktong-sakto to sa sausawan, tapos alagyan ko nga pala to ng itlog maalat dahil may mangga nga rin pala tayo. Hindi naman halata mga maring tuwang-tuwa nga ako dyan. Palubog na naman nga ang araw, kaya uuwi na nga tayo. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit!